Mga paslit na nalagay sa peligro, cotton cock. Ang ilan sa kanila, hindi nakaiwas sa home accidents. May iba naman na nasangkot sa street crime. Magnalangaw ng mga tao, kaliplit. Paano nga ba masisiguro ang kanilang kaligtasan? Sa Nagcarlan, Laguna, ang masayang banding na ito ng magpipinsan nauwi sa disgrasya. Makita sa video ang batang lalaki sa itaas ng kabinet. Sa kalagitnaan ng pagsasayaw, tumalon ang batang lalaki pero sumabit siya sa pinto ng kabinet. Dadaganan niya ang kanyang pinsan. Kwento ni Alea, ang batang babae sa likuran, binawalan na raw niya ang kanyang pinsan na umakyat ng kabinet. Sabi ko po, huwag na kasi baka mahulog ka. Dinaday na pa rin po. Kala niya po kasi hindi mangyayari yun. Mabuti lang at walang nasaktan sa mga bata. Wala na, pinagawa yung tumutok na mga TikTok na gano'n. May patakyan-akyan. May kasi talaga siya mag-TikTok. Sa mga batang katulad ko po, huwag niyo po kaming tagayahin. Kasi po baka madisgrasya po kayo. Sa Caloocan City, makita sa video ang isang babae at dalawang bata na sumasayaw sa itaas ng mga upuan. Ilang sandali pa, nahulog ang 2 taong gulang na batang babae sa sahig. Ay sa uploader ng video, wala naman tinamong pinsalang bata. Ayon kay Jan Cadiz Carandang, isang child and adolescent psychologist, bukod sa pisikal na mga sugat, maaari din magdulot ng tinatawag na post-traumatic stress disorder o PTSD ang isang aksidente sa bata. Yung mga nahuhulog na aksidente or even naka-witness ng accident can lead to trauma. Pero may mga ilang bata talaga na para sa kanila nakakaramdam ng takot, okay? Or ayaw na nila. Or nag-change na sila ng behavior, and that should be properly addressed. Narito ilang sintomas na nakakaranas ng PTSD ang isang bata. Yung heartbeat, tumataas, nanginginig, nahihilo, nasusuka, pinagpapawisan ng malagkit. Ito yung mga physical manifestation na itong batang ito are suffering from a specific trauma. Hirap din na makatulog ang bata matapos ang aksidente. Nagkakaroon sila ng recollection of flashbacks sa memories. Naaalala nila as if parang fresh na fresh yung kanilang pangyayari, yung painful situation or experience o traumatic experiences. Even sa dreams nila o sa pagtulog nila, nakakaramdam sila ng takot. Mapapasin din ng ilang pagbabago sa mga gawi at pakikitungo ng isang bata. The child might avoid activities or places na kung saan na pwede makabalik yung past memories, yung memories niya. Another is avoidance sa pakikipagtungo or conversation with the people. Okay, magiging shy and timid yung bata. Pwedeng sabihin natin introvert. Payo ng eksperto, agad na kumonsulta sa espesyalista kung may ganitong sintomas ang isang bata. Nakakatakot din dito ay mag-lead to sa another mental health disorders or mental health issues. Like possible, pwede magkaroon ng depression or anxiety. Sa Pasig City, isang sanggulang nahulog mula sa kama. Nakaidlip ang nagbamatay. Sa kabila ng mga nakaharang na unan, nagawang gumapang ng sanggol hanggang sa mapunta siya sa gilid ng kama. Napatakbo na ako, tapos yun, narinig ko na iiyak niya habang tumatakbo ako sa taas. Wala naman ako nakita na kahit na anong pasa, galos, o bukol nga sa kanya. Hindi na muna kami nag-decide na ipatingin siya sa doktor o dalhin siya sa ospital. Pagkos dito lang siya sa bahay, naobserbahan namin siya magdamag. Wala naman, okay naman siya. Ay sa eksperto, critical ang pag-aalaga sa mga sanggol at bata. Kasi ito ay mga malilikot at hindi na natin kasi makontrol minsan yung kanilang activity, no? Lalo na pag nandun sila sa kama. Narito ang ilan sa mga senyalis na walang tinamong malalang pinsala ang bata mula sa pagkakahulog. Kung wala siyang bukol o sugat sa ulo. Kung kumalma siya, matapos ang ilang minuto at bumalik sa dating sigla. Usually kasi ang mga bata ay punong-puno yan ng tubig. Kaya once kasi na nagkaroon sila ng pagtama, tumatalbog lang sila.
Kaya nagkakaroon talaga sila ng protective measurements. Ipasuri agad sa isang espesyalista ang bata kung patuloy siya sa pag-iyak, nagsusuka at nagtamo ng sugat sa ulo. Pinapayo ng eksperto na mainam na magkaroon ng sariling lugar para sa bata. Ganitong age po, 6 to 12 months or hanggang 18 months po, ilagay muna natin sa kuna yung bata. Okay? Nalagay natin sa kuna, makatayo man siya, okay, makaupo man siya, hindi siya mahuhulog. Makatutulong din ang paglalagay ng rubber mat sa mga sahig ng bahay. Para at least kung mauntog man ng bata, nandun na tayo sa sahig, mauntog man yung bata, hindi hard surface ang tatamaan niya. Susunod sa alisto, paki-insidente ng juvenile delinquency, caught on cam. Alamin kung paano may lalayo ang mga menor de edad sa masamang gawain. At alamin ang ilang alisto tips para maiwasan ang masangkot sa self-accidents.